Hello mga kapambira, good morning. Meron lang po akong gustong bigyan ng reaksyon at gusto ko rin pong ipaalam sa inyo, although iba-iba po tayo ng religion pero lahat po tayo gumagamit ng Biblia at isa po sa prophecy sa Biblia sa Book of Revelation ay nagaganap na po sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon mga kapambira. Panoodin po natin. Am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work Digital ID mandatory for the right to work. Okay? by the end of this parliament. Uh-huh. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Hindi ka daw pwede magtrabaho sa United Kingdom kung wala kang digital ID. Naku, London 2025 nandun po sa stage yung ano, sa pulpit yung ah, Global Progress London 2025 at yun po yung kanilang isinusulong. Kapag wala kang digital ID, hindi ka pwede magtrabaho. Okay, nireaksyonan po ito ni Brandley, isa pong content creator din. It's as simple as that. Folks, digital Grabe, simple as that. No digital ID, no work. Grabe. IDs in Ayan, ito. Maganda po 'yun ha, sa mata natin. Sa mata natin maganda po 'yun. Pero ito, pakinggan po natin. and of themselves is Aha, probably not that big of a deal. What okay. people don't realize is the government's been issuing our IDs since the beginning. So our driver's license, our passport, our social security numbers. So what's this big deal about digital all in one place, all Uh-huh. connected? There's what's wrong with it. It's all in one place and it's all connected. So they lure you with convenience when in reality now it's control. Pay attention to what's going on right now because if I lose my driver's license, I can still access my bank account, I can still buy groceries, I can still use my credit card. Tama. 'Pag nawala yung isang ID mo, pwede mo pang magamit yung ibang ID. Sa halimbawa, driver's license yung nawala mo, pwede may iba ka pang mga IDs. May bank account ka pa, may mga, ah, may 'di ba, marami pang ID, marami government IDs ka pa, et cetera, et cetera. Cards. If I lose my checkbook or my banking information, I can still drive. I can still go buy groceries. I can still do things. But when you consolidate all of that under one digital ID, now they can press one button and bam, you're locked down. You Yun na, wala na, lockdown na. can't travel. You can't buy gas. You can't have power at your house. You can't vote. You can't do anything unless they allow you to do it. And one button, boom, shuts you down out of society. So maliwanag, naiintindihan po. Ang interpretation po niya, ganun po yung worst scenario nun, kung sa literal. Na kapag meron kang isang ID nawala, ah, hindi apektado yung buhay mo. Isang ID lang yun eh. Pero kapag na-centralize na po sa isang ID, na digital ID, yung isang personalidad, meron nag-iisang ID lang, nandun na lahat. Bangko niya, identity niya, lahat na po naandun na. Lahat na naandun na. Lahat ng iniisip niyo maging ID naandun na po, lahat na. So 'pag yun ay nagkaroon ng problema, iisahan ka nga lang naman. And that, folks, would alarm me. Why? Well, because I don't know if you guys have ever read something called the Bible, but there's a prophecy about 2,000 years old. Ayan, ito po yung mga kapambira, pinutol na po niya yung video diyan, pero gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po yung video, ito po yung, tinutukoy niya diyan sa video na biblical prophecy 2,000 years ago. Base po sa Revelation, ayon po sa Revelation 13, Revelation 13 verse 16. Ito, mark of the beast po 'to mga kapambira. Ito ay nakasulat po sa mga Biblia natin. Pakibasa po ano mga kapambira. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa kanang kamay or sa noo. Maging sila'y dakila o hamak. Ibig sabihin walang pagtatangi doon. Lahat ng tao. Lahat. Mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas ng pangalan na iyon, which is yung mark of the beast na ang numbers po ay 666. Ang ang katumbas po nung tatak na yon yung iyong trabaho.
Hindi ka makakapagtinda, hindi ka makakabili. Yung transaction mo sa society, mawawala, totally totally wipe out. So ito po ay hindi po ito ano, ito po ay according po sa ating faith mga kapambira and according po din ito sa Bibliyang ginagamit natin. Tayo sa Pilipinas, sa isang Kristiyanong nasyon, na tayo ay gumagamit ng Biblia at ito po ay nasa Biblia natin mga kapambira. At gusto ko lang pong i-share sa inyo na nagkakaroon na po ng katuparan lahat, halos lahat na po ay nagkakaroon ng katuparan. Eh, hindi ko po sinasabing yun na po yung mark of the beast, pero kung inyo pong i-o-observe, eh, ano po yung nakikita ninyo, 'di ba? Hindi ko pa po sinasabing direktang gano'n. Kayo na po yung bahalang humusga na ayan, nagsisimula na po, eh. 'Pag wala daw digital ID, hindi ka makakapagtrabaho, that's simple. Gano'n lang ka-simple. Gano'n lang kasimple sa kanila. So, sa atin po mga Pilipino, tayo po ay naniniwala sa Biblia, sana po ay naku, at doon po sa kanila, ang nakalagay po kasi dito, sapilitan. Do you think hindi ba sapilitan yon? Mandatory? Mandatory, obligated ka or sapilit. Yung sapilitan kasi minsan ini-interpret natin is by force. Pero pero mas matinding sapilitan yung mandatory, eh. Hindi na by force yun pero no choice ka. Oh, no choice ka kundi makipag-cooperate sa gano'n. Na which is ang kapalit nun, 'pag wala kang tatak, hindi ka makakapagtrabaho. Hindi ko sinasabing tatak yon pero 'pag wala kang IDs, in-explain ni sir kanina na kapag 'pag naka-centralize na yung IDs natin, ano, grabe ang danger nun sa life natin, sa practical life. Kasi 'pag meron kang maraming IDs, driver's license yung mawala mo, tuloy pa rin yung buhay mo, eh. Pero 'pag naka-centralize na sa isang IDs, digital IDs, isang press lang sa button na sinasabi niya, wasak na yung buhay mo, devastated ka na. Pero ito mga kapambihira, I think this is a warning sa lahat po na tayo mga Bible believers, warning po ito sa atin na nangyayari na po unti-unti yung nakasulat sa Revelation, mga kapambira. So yun lamang po mga kapambira, kung kayo man po ay hindi pa po ninyo ito nababasa, basahin niyo po Revelation chapter 13. Diyan po magaganap lahat po ng ah, mangyayari po sa huling araw na sa huling panahon. 'Di ba kinakanta po natin 'yan? Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. So 'yun lamang po. God bless and see you on my next vlog. Bye-bye, bye-bye. At kung nagustuhan niyo po itong ating video, please like and share. Bye-bye po.